Di nang doon na lang kayo. Mas malaki to eh. Hindi. Sige, go na. Okay na po? Hindi. Okay. So, kung ano po yung mga salient points po nung na-approve na version nitong MUP po natin? Una-una, nagkasundo-sundo na po ang economic managers, ang Congress, pati na po yung lahat ng MUP. Kasama na po lalo ang AFP, ang PNP, ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fire, ang BGMP, ang Bucor, at may isa sinasama nila yung NAMRIA because of that law. So, basically, number one, garantisado ang kanilang increase for the next 10 years ng 3%. Pangalawa, na-harmonize namin na lahat sila, ang retirement age nila ay 57. Kasi ngayon may 56, may iba, may ewan ko, may iba yata may 60. Pero definitely lahat sila magre-retire na at 57. Tapos, na-retain po yung indexation. Pero 50% na lang nung increase nung kanilang comparable na rank. Tapos, yung one rank higher is also retained. Pero ang maiiba pa magkakaroon na sila ng contribution para sa mga active, magkakaroon sila ng staggered 579 at ang government naman magsisimula hanggang 12, so 21%. Pero yung new entrant, 9 sa kanila, 12 sa national government. So actually kung isipin, ang gobyerno ay gagastos pa ng 70 billion dahil po para po sa kanilang kontribusyon para po dito sa mga para sa ating mga MUPs. So garantisado ang increase, garantisado pa ang pondo, hindi na magkakaroon ng mga arrears kasi dati makikita mo nag-a-arrears yan ng mga 2 years, 3 years dahil nga hindi nakasama sa pondo. So ngayon po meron ng pondo pagkukuhanan, hindi na sila kailangan umasa sa GAA, sa General Appropriation. Magkakaroon na po ng contributory, so ibig sabihin, pare-paras na tayo lahat na magkaka-pension tayo, then nag-contribute tayo. Tapos, sigurado na rin po ang pension nila, tataas din. So, yung 3% carried over po dun sa mga pensionado.